Our theme for the year 2025 is grateful living. Sigaw nga natin lahat. Sigaw na ho ba yan? Sigaw nga ho natin lahat. At ang ating pong topic po, ang ating serye for February, ay yung pong isa sa mga bagay na dapat natin pagpasalamat. Ito po ay ang wala iba kundi ang pag-ibig. One of the things that we should be grateful for is love. And we've learned from last Sunday's sermon that we should learn to appreciate the love. We should learn to embrace the love, and we should, sabi niyan, learn to imitate the love. Hallelujah. And today, we shall focus on the first point, appreciating the love. Last Sunday, ang ating pong passage ay 1 John chapter 3, verses 1 to 3. Ngayon naman ay yung pong Ecclesiastes, which we quoted last Sunday. At ang ating pong topic po today ay nariyan po sa inyong harapan. Pakibasa nga po ng malakas. Not just simple appreciation for God's love, but high appreciation for God's love. Alam na po natin mga kapatid, sa Lamentations chapter 3, verses 19 to 23, makikita po natin po na ito po, sabi ko last Sunday, ay controversial book of the Bible. At there was a debate if this is part of the book of the Bible. But because of these verses, in verses 20 to 23, ay nagkaroon ng conclusion na ito nga ay part ng God's Word. Why? Bakit naging kontrobersya? Kasi from chapter 1 up to chapter 3, verse 20, up to verse 24, up to last chapter of Lamentation, puro lament. Kaya nga ang pamagat lament, puro hinaing, puro daing, And look at verse 19. Ang sabi diyan, pag binasa natin verse 19, ay napakasabi diyan, I remember my affliction and the bitterness and the gall. Simpait ng abdo. Nakakain na ba kayo ng isda na hindi natanggal yung abdo? Hindi nalinis yung abdo, yung isda. Diba? Ang pait ng lasa. Ibig sabihin, mga kapatid, ang buhay ni Jeremiah ay buhay ng kapaitan. Pero sa gitna ng kapaitan ng kanyang buhay, sinabi po niya yung sikreto na yung pag-ibig ng Panginoon, when he has learned to give high appreciation of the love of God. Kahit wala pang solusyon, kahit wala pang sagot, kahit wala pang miracle na nararanasan si Jeremiah, the crying prophet, ay naroon po, mga kapatid, ang buhay at tagumpay ng kanyang pagiging propeta. And he is one of the most favorite, in fact, one of the major prophets in the Bible. Why? Because he had high regard, high appreciation of the love of God. How about you, kaibigan? Do you have high appreciation of the love of God? Well, how do you know if you have high appreciation of the love of God? When a child knows how much he or she is loved, makikita yun sa kanyang gawi. Makikita yun sa kanyang mga kilos. When a child feels that she is not loved, makikita yun sa kanyang gawi. Siya tungo, siya mahiyain, siya mahina ang loob. But if you feel love, kahit ka matatakot, hindi ka maduduwag. Amen? Nandiyan ho ba kayo? Kahit ka matatakot, hindi ka maduduwag. Amen? That's the power of appreciating the love of the Lord. This is actually what Jeremiah experienced. In the midst of his lament, he had high regard sa love ng Panginoon, at dahil doon, he overcame, ang anumang masama epekto ng kanyang lament. He was free to give God his lament, but he was never overcome by the lament of his life. How about you? Maybe nagpunta ka rito, may baong-baong kang problema. Maybe nagpunta ka rito, meron kang mga suliranin, meron kang intindihin, at meron bumabagabag sa iyong puso, may kabigatan ka ng loob. Good news, mga kapatid. Like Jeremiah, you can become an overcomer. Hallelujah. Sino ito? Ang gusto maging kagaya ni Jeremiah. Sabihin ka ng malakas na amen. Pwede yung palakpak ng malakas ang mga kamay na yan. Glory to God. Let us look at the passage, mga kapatid. These are few verses of the Bible, and may the Lord speak to our hearts today. Ang sabi niya po, sabi niya, there are two things. Two things. Una, verse 19. Ang sabi ng verse 19, I remember my affliction. Tapos puntahan naman natin yung verse 22. Anong sabi ng verse 22?
Because of the Lord's great love, we are not consumed. When you go back to verse 21, ano po ang sabi ng 21? Yet this I call to mind. So mga kapatid, si Jeremiah had two options. If he dwells on his many laments, ang pait ng buhay. Pero sa verse 21 sabi niya, yet this I call to mind, therefore I have hope. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Hallelujah. Not the solution to your problem, not the answers of God to your prayer, but it is the appreciation of the love of God that will revive hope in your heart and in your life. Ano po? Ang bubuhay ng pag-asa mo ay yung mataas na pagkilala sa pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay. Ano-ano ang tungkol sa pagmamahal na ito ng Panginoon? Una po, tignan po natin, ano po? Ang pagmamahal na ito, mga kapatid, ay isang pagmamahal na, sabi nga natin, preserving love. Ano po? It's a preserving love. It's the kind of love that preserves you and me. Ano po? Sabi ni Jeremiah, ito ang aking mga lament. But he survived. And he did not only survive, he thrived. Why? Because he chose to dwell on the love of God. Hallelujah. He chose to recall to mind how much the Lord loves him. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Sa Ephesians chapter 3, verse 17 to 20, ano po? Alam nyo, ang sikat yung verse 20. Ephesians 3:20. Tingnan natin. Ano po? Ang sabi ng Ephesians 3:20, ano po? Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask, more than all we imagine, according to His power that is at work within us. That's the famous verse. Ano po? Na sa Diyos walang imposible. Ano ang problema mo? Ilapit mo sa Diyos. Sa Diyos walang imposible, walang mahirap. Kayang-kaya ng Diyos. Pero balikan po natin yung immediate context. Verse 17. Ano po? Verse 17, 18, and 19. Ha? Ephesians 3, 17, 18, 19. Bago po yung sikat na verse 20. Ano po ang sabi? Ano po? So that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in, yun po, mga kapatid. Kailangan, sabi niya, kayo, nag-ugat kayo at napatatag kayo sa pag-ibig. Hallelujah. At ano sabi ng verse 18? Ano po? May have power dahil kayo nag-ugat at napatatag sa pag-ibig at kayo magkaroon ng kapangyarihan together with all the Lord's holy people to grasp how wide, how long, how high, and deep is the love of Christ. And verse 19, ano po? And to know this love that surpasses knowledge. Yung parang ang hirap intindihin ito. Maunawaan mo ang kanyang pag-ibig na mahirap unawain. Parang ang linaw. Ano po? Ano po? Nandiyan ba kayo? Para maunawaan mo ang kanyang pag-ibig na mahirap arukin. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ano po? Ang pag-ibig ng Panginoon ay napakalawak, napakatayog, napakalalim. Eh sabi ng isang kanta kanina, di ba? How wide, how deep, as far as the east is from the west. That's the kind of love God has for us. At si Paul, sabi niya, before you enjoy the fact that there is nothing impossible with God, whatever problem you have, He can help you overcome it. But you must first and foremost grow deep, be rooted, be established in the love of Christ every day. Hallelujah. That you may be filled to the measure of all the fullness of God. And then the promise, verse 20. Ano mo sabi? Now to Him who is loving, whose love is deep, whose love is high, whose love is wide, who is able to do immeasurably more than all we ask, more than all we imagine, according to His power that is at work within us. Mga kapatid, mga minamahal, sa anumang pagsubok ng buhay, kaya kang i-preserve ng pag-ibig ng Panginoon. Can you hear louder? Amen? Sa anumang pagsubok ng buhay, sa anumang problema, sa anumang karamdaman, the love of Christ can preserve us. So malakpak nga lahat na niniwala dyan. Praise God. Remember Jeremiah, he had not received the solution to his many lament, and yet he understood how the love of God
preserve him. Alam niyo, sa buhay na ito, lalo na ngayon, ang hirap ng buhay. Ano po? Dahil po sa mali natin pagpili ng mga pinuno ng bayan. Ano po? Ang isa sa mga dahilan ng hirap ng buhay. Kaya nawa pagpili natin sa eleksyon, tayo pumili ng tamang mga leader. Ano po? At magkaroon tayo ng ibang-ibang pagpili. Hindi sila na lang. Ano po? Sabi nga ni Ted Filon, ang mga magnanakaw daw kaiba. Yung karaniwang magnanakaw ay talagang pinipili nila ang kanilang hold the pen. Pinipili ang aagawan ng mga alahas. Yun yung karaniwang magnanakaw. Pero yung mga politikong magnanakaw, pinipili ng mga nanakawan. Kasi binoboto ninyo at binoboto ko. Kaya magsisi na tayo. Magbago na tayo sa pagboto. Amen? Pumalakpakan lahat na nag-amen. Praise God. Let's have a new way of voting na talagang yung kakaiba, yung bago, at yung mahirap, at simple lang ang buhay, at magkakaroon ng pagbabago ang ating bansa. Ngunit, sa kabila niya, sa kabila niya, mga kapatid, mga minama, sino man ang ating iupo? Ang mahalaga, mga kapatid, ay yung pag-asa natin ay nasa pag-ibig ng ating Panginoon. Praise God. At dahil dyan, mga kapatid, mga minamahal, ano man ang problema dinadaan natin individually, as a nation, we can overcome because the love of God has the preserving power. Hallelujah. It will protect you. The love of God will protect you. Pangalawa po, the love of God is enduring. Enduring kind of love. Sabi niya sa verse 20, well, I well remember then, and my soul is, verse 20, let's look at that. I well remember them, and my soul is downcast within me. At pagdating sa verse 21, ano po? Pagdating sa 21, tignan natin 21, let's look at the main verse, ano po? So pag inaalaala niya yung kanyang lament, ano po? Nadadown siya. Pag inaalala niya yung mga problema niya, nangihina siya. And look at the verse 21, yung continuation po ng verse 20. And therefore, I have hope, hallelujah, when I remember His love. Mga kapatid, mga minamahal, what can help you endure is the love of God. Alam niyo po, sa mga binata at dalaga, kung talagang gusto mong malaman kung yung girlfriend mo o boyfriend mo ang talagang makakasama mo buong buhay, ano po, kailangan makita mo yung kanyang yung kanyang kahinaan. Yung kanyang kahinaan. Kaya pag tayo nagkakasal, meron tayong exam. Tinatanong natin, ano yung mga bagay na hindi mo, na nakita mong kahinaan na mapapangasawa mo. Pag walang maisulat, ibig sabihin hindi pa ready na magpakasal. Kasi cloud 9 pa eh. Kaya yan ang dahilan kasi Pastor Patrick tumagal. Ano po? Pero salamat. Kahit hindi ako sanay na sabihin niyang yung binasa namin ng aking asawa. Ay kahit siya hindi sanay, hindi niya masabi, At siya nga pala, sila rin natukso na magpakasal na lang sa West dahil walang pera. Gusto natin linawin. Sa Hope of Glory, kahit wala kang pera, pwede ka magpakasal. Ano po? Kaya mas minumungkahi ng ating leadership na mas konti gastos, mas maganda. Pero kapag may budget ka, may budget din na kailangang ilaan. Ano po? Kaya huwag niyong gawing hadlang. Ano po? Kaya si Patrick, salamat sapagkat they made a step of faith at sila ay nagpakasal after many years of waiting. Ano po? But what I'm saying is this, kailangan makita mo raw yung nobya mo na walang makeup. At kung wala siyang makeup, mahal mo pa rin ba? Ayan. Kaya si Sister Tess, noong kami naging mag-boyfriend, sabi ng tatay niya, si Jonah yun, manipis na bulsa, manipis pa ang buhok. Gusto mo ba talaga yan? Inimagine na raw niya na ako'y balang araw mawawalan ng buhok at ano raw ang itsura ko. Mahal pa rin niya ako. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, talagang ako naman, yung kaibigan ko, sabi ko, ano hinahanap mo sa babae? Sabi niya, gusto ko sexy. Ayan. Ikaw? Sabi ko, gusto ko maganda mukha. Para pagising ko, pagtingin ko, maganda mukha. Ayun. Binigyan niya ako ng asawang maganda mukha.
Kaya lang, wala siya may pagmamalaki sa akin. Kasi nung sagutin niya ako, yun yung panahon na nasira ang kanyang pustiso. I saw her at her worst. Pero minahal ko pa rin, di ba? Kaya minsan pag nag-aalala siya, mahal mo ba talaga ako? Remember, I saw you, your beautiful face, at its worst. Wala kang ngipin noon. Ayun. Pero minahal kita. Amen. Mga kapatid na kami namahal. Alam nyo, listen to me. The Lord loves us at our worst. Hallelujah. And that did not stop Him. He endured yung ating pong kahinaan and He continued to love us. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, ha? Pinagtsatsagaan ka ng Panginoon. Hallelujah. Pinagtsatsagaan ka ng pag-ibig ni Lord. Hallelujah. Kaya, pagtsagaan mo rin ang sarili mo. Hallelujah. Palapakan nga natin ang Panginoon. Mas malakas na palakpak. Kasi kung minsan kapag kayo nabigo, kapag kayo nagkamali, when you look at the mirror, tapos parang hindi ka na nagagandaan sa sarili mo, you begin to entertain self-pity. Tapos ang ginagamit po pang standard ng maganda, yung ganda ng mundo, di ba? Lalo kang nagsiself-pity ka, ano po? Remember, if God loves you with endurance, you must also accept yourself. Hallelujah. Kaya sabi po ng aklat ng Romans, ano po? Sa Romans, napakaganda ng paalaala ng Panginoon sa atin dito, di ba? Sa Romans chapter 5 verse 8, God demonstrated His love for all of us while we were yet sinners. At our worst, God demonstrated His love for us. He gave His Son and Christ died for us. Kaya remember, kung paano ikaw at ako ay pinagtsatsagaan ng pag-ibig ng Panginoon, dapat mong pagtsagaan ang sarili mo. Kung nagkamali ka, tayo uli. Ano po? Kung pumalpa ka, tayo uli. Ano? Kung ikaw ay nabigo, tayo uli. Sapagkat sa totoo lang, hindi nagsasawa ang Panginoon sa iyo. Pumalakpak nga lahat na nag-amen. Kaya, huwag kang magsawa sa sarili mo. Yan ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 2, verse 4, na yung loving kindness ng Panginoon ay nagli-lead sa atin. God's loving kindness or kindness is intended to lead you to repentance. Na dahil ganyang katindi ang pag-ibig ng Panginoon, it will lead you to repent. The word repent is metanoia in the New Testament, in Greek. Ano po? Ibig sabihin, hindi yung gumagawa ka ng mali, tapos nag-repent na ako, hinto na ako, tatalikod na ako sa kasalanan. Isa lang ho yung kahulugan na yun. Ang talagang kahulugan ng metanoia, na gumagawa ka ng kasalanan dahil iniisip mo, ako'y makasalanan. Pero dahil metanoia, nagsisi na ako na bago na utak ko, hindi na ako makasalanan, may bago na akong pagkatao. Kaya hindi na bagay sa akin yung kasalanan. Kaya yung pagtalikod ko sa kasalanan, hindi lang dahil tumalikod na ako sa kasalanan, kundi tinanggap ko ang katotohanang iba na ako, bago na ako. Nandyan ho ba kayo? Ako'y kaibig-ibig na. Kaya hindi na bagay sa akin ang gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa nagmahal sa akin at umibig sa akin at nag-alin ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Ang pangalan ay Hesus Kristo. Amen? The love of God endures forever. Ibig sabihin, nothing will diminish, nothing will stop the love of God. Kaya unawain mo, ganyang uri ang pagmamahal. Ganyan yung malawak, matayog, malalim na pag-ibig. It endures everything about you. Kaya ho, walang worse in you that can drive away the love of God for you. And because of that, you will become secured. Hallelujah. Therefore, you must always call to mind that kind of love rather than call to mind yung kapaitan. You must always remember that kind of love. Kesa remember your problem, remember your failures. Mga kapatid, napaka makapangyarihan kung ano ang isasaksak mo sa isipan mo. Hallelujah. Pangatlo, at panghuli, mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts, ay napakaganda na I love this, This love is a restoring love.
restoring love. Sigaw nga natin, restoring love. Restoring love. Sabi po sa verse 23, they are new every morning. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Mga kapatid, mga minamahal, every morning when you wake up, kagaya kanina, that's a new day. A new beginning. A new opportunity to experience the love and the manifestations of the love of God. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, si Jeremiah, he saw the many reasons to lament dahil sa paghihirap ng kanyang bayan, dahil sa korupsyon sa bayan niya, dahil sa chaos sa kanyang bayan. Kaya, he cannot help but to see the many reasons na nagpapabigat ng kanyang loob. Pero sa kabila niyan, he would recall the love of God for the nation Israel. And because of that, he wanted to resign as a prophet. He wanted to run away as a prophet. That's why he was called the weeping prophet. But because of the love of God, it helped him endure. And now, because of the love of God, nire-restore siya sa kanyang calling. Nire-restore siya sa kanyang tungkulin. Nire-restore siya sa kanyang panawagan. Hallelujah. Why? Because he knew that despite of what he is saying, every day is a new chance to experience the love of the Lord. Hallelujah. Naalala po ninyo, nung pong ganawin ng Panginoon ang known world ng panahon ni Noah, nagbigay ang Panginoon ng rainbow. At yung rainbow ay paalaala that never again gugunawin ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng mundong pagbaha. And that rainbow is a reminder of the love of the Lord. Hallelujah. That whatever was ruined by sin can be restored by the love of God. Hallelujah. Kaya kapatid, every morning, be excited because the Lord loves you. Remember Romans chapter 8, verse 32. Ang sabi diyan, he who did not spare his own son, Romans 8:32, siya na hindi nagkait ng kanyang sariling anak, but gave him up for us all. How will he not also along with him graciously give us all things? Mga kapatid, paano maaatim ng Panginoon na hindi ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo? Hindi lang yun. Graciously, generously, dahil sa pag-ibig ng Panginoon. He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him? Hallelujah. 3 layers ito, mga kapatid. The promise to give everything that we need. The promise to give graciously. And the promise to give along with him. Hallelujah. Hindi niya ipapadeliver lang sa kanya mga anghel. Kasama siya. At siya nga po ang deposito sa ating puso. At siya ang nananahan. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts right now. I don't know what you are going through right now, but let me just encourage you. The love of God can restore whatever Satan is destroying, whatever Satan is stealing, whatever Satan is killing in your life. Naalala niyo John 10:10? Na parito ang demonyo para pumatay, para magwasak, para magnakaw. John chapter 10 verse 10. And because His love is a restoring love, ano man ninanakaw ng demonyo sa iyo, ibabalik ng pag-ibig ng Panginoon. Can you hear louder? Amen? Ano man ang pinapatay ng demonyo sa buhay mo, kayang buhayin muli at i-resurrect ng ating Panginoon. Hallelujah. That's why I never doubt that the Lord will provide for our needs sa ating CTFP. Because God was the one who told us to do so. And I never force anyone to give. At alam nyo, noong Sabado, habang kami nananalangin, ayan po, may malaking rainbow. Ayan. Nakuha ni Pastor TJ yan. Praise the Lord. Habang kami ay nandun sa loob at nananalangin,
ay talagang it's an assurance. Kaya po nakaraang linggo, Minervada dito, we inspected yung pong continuing development ng ating CTFE. Tuloy pa natin yung picture. Ngayon po ay kompleto na po yung pong slab sa second floor at nagkaroon po ng pagbubuhos. At ngayon yung third floor and then fourth floor po. And structurally, the Lord is completing our CTFE. Palapakan niya ho natin ang Panginoon sa bagay na yun. And it is always our belief that we should never force anyone because we believe that the love of God is a more powerful motivation para tayo ay magkaloob. Hallelujah. Yung maunawaan mo na ang pag-ibig ng Panginoon is the best motivation we can ever have. Mga kapatid, mga minamahal, salamat sapagkat ang mga kabalikat natin, ang mga kahagay natin, ay talagang iba-iba ang kanilang patotoo on how they being motivated by love ay nakaranas po ng pangako ng Panginoon ng kanyang patuloy na you can never outgive the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, if there is one thing, I thank God for our CTFE. Sabi nga na isa nating kapatid, natuto akong magbigay dahil sa CTFE. Kaya ang prayer ko ay magtuloy-tuloy ang CTFE at ang development. Kasi ang project natin dyan, nagkaroon tayo dati ng phase 1. Tapos ngayon yung phase 2. Tapos yung gagawin natin yung phase 1, nilid tayo na ayusin na rin yung ating pong foundation. Kaya expanded phase 2. At pagkaraan ng phase 2, up to 4th floor, tatayo natin sa above 4th floor, ito pong ganito. Ganito kalaki. Ano po? At mas malaki pa rito. Kinihilado, amen? Pero bago yung phase 3 na yon, hanggang phase 2 muna tayo. Bakit? Kasi mamimili tayo ng lupain doon sa tabi ng SM pagkaraang matapos. Nandyan ho ba kayo? Nandyan ho ba kayo? Parang hindi kayo kasali Nandyan ho ba kayo? Alam niyo, natutuwa ang Panginoon sa mga pangarap. Sabi nga po ng isang kapatid na dumalaw last week, at ngayon sila ay nasa Manila na, pero dumalaw sila. Sabi nila, dati, kinukwento mo lang ito. Ngayon, eto na. Talagang ang Panginoon. Tuwan-tuwa sa hakbang ng pananampalataya. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Mas malakas na palakpak sa Diyos ang luwalhati. Hallelujah, praise God. Mga kapatid, mga minamahal, whatever is the enemy's attempt to ruin you, to destroy you, to kill you, huwag ka mag-alala. Just cling on the love of God. And that love will restore you to His best plan. That love will restore you sa Kanyang magandang plano sa iyong buhay, sa iyong pamilya, and you will never regret. Alam niyo, sa Ephesians chapter 2, ang sabi doon, dati tayo kaaway ng Panginoon. Pero dahilan sa Kanyang pagmamahal, di-restore tayo sa pagiging kaibigan. Let us read that. Ephesians chapter 2, verse 3 to 6. Ano po? Ephesians chapter 2, verse 3 to 6. All of us also live among them at one time gratifying the cravings of our flesh and following its desire and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving wrath. Lahat tayo dati, dahil hiwalay sa Panginoon, dahil kaaway ng Diyos, dapat parusahan. And verse 4, look at verse 4, ano po? Sabi ng verse 4, but, pagkasabi nga ako, but, because of His great love for us, God, who is rich in mercy, verse 5, ano po? Made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. Because of His, what kind of love? Great love. Sigaw nga natin, great love. Mga kapatid, mga minamahal, when you recall to mind how enduring, how preserving, how restoring the great love of God is, the more you and I will experience His great miracle in your life. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15, ang sabi ni Apostle Paul, it is the love of Christ
that constrains me. Hallelujah. Ano po? Alam niyo, kapag ka na-appreciate mo yung pagmamahal ng Panginoon, ano po? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 14. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Ano po? Sabi niyan, for Christ's love compels us. Mas makapangyarihan ang pag-ibig. Di ba sabi ni Balagtas, o pag-ibig, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin lahat, masunod ka lamang. Di ba? Maging si Balagtas, nakakapanya ito. Kaya nga mga mag-aasawa, magbo-boyfriend, mag-date tayo sa 15 sa Sabado. Dapat to sa Friday. Kaya lang marami raw hindi makakarating dahil galing sa trabaho. Kaya ginawa nating Sabado. Sama-sama po tayo. Ano po? At alam nyo, mahalaga po ito, mga kapatid. As you continue to dwell on the love of God, that love of God will compel you to obey God. That love of God will compel you to love your spouse, your children, your parents. Iba hong klase. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya po, kung ikaw at ako ay nananangan lagi sa pag-ibig ng Panginoon, dapat lagi mo dala itong gift of life. At lagi kang maghahanap ng pagkakataon na mag-share ng pagmamahal ng ating Panginoon. Ayan po, ayan. Yung gift of life card natin, ano po? Yung isa nating kapatid na nasa sales, yung mga product niya ay medical device, ano po? Minsan, sabi ng doktor, hindi ako bibili sa iyo. Sabi niya, Dok, okay lang na hindi mo bili ng aming product. Pero ang gusto ko lang, matanggap ninyo ang regalo ng Panginoon na pag-ibig. Ano yan? At ilalabas na niya yung kanyang gift of life at i-share niya ang pag-ibig ng Panginoon. Praise God! Kaya pagkaraan niyang sharean, nabibili na rin ang produkto niya. Dahil mas priority niya ang pag-share ng pag-ibig ng Panginoon. Pwede mong palapakan natin ang Panginoon sa ganong kapatiran natin. And that's our prayer for everyone. Because of our high appreciation of the love of God, we cannot help but to share it. Ano po? Kaya if there is always nadala-dala natin ang Gift of Life card at saka itong lakbayang card. Para yung nashare natin, ino-nurture natin na maging rooted sa pag-ibig ng Panginoon. At kung tayo po are being compelled by the same love of God, hallelujah, mahalaga po na ipaglingkod natin ang ating panahon, ang ating lakas sa ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, since the Lord loved us so much, therefore we must love Him. Let us go back sa 2 Corinthians chapter 5, verse 14 and 15. Ano po? Ang sabi niya, for Christ's love compels us because we are convinced that one died, ano po? That one died for all and therefore all died. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves. Should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Mga kapatid, having been recipient of the love of God, we should no longer live for ourselves, but for Him alone. Kaya sa ating church, we want to give everybody an opportunity to become a servant of God. Hallelujah. Kaya sa labas, nandyan yung ating mga sheet ng pagsusulatan mo, ano ang paglilingkod na gusto mong gawin sa ating Panginoon. But what compels you should be the love of God. The restoring love of God. The preserving love of God. And the enduring love of God. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa halimbawa ni Jeremiah.